Alright partners, magandang hapon sa inyo lahat. Dito tayo ngayon sa project natin sa Liberisa. Alright partners, pasok tayo ngayon dito sa ating apartment project. At ayan, makikita nyo nagtatapping na sila ng ating flooring. Then naglalagay na rin sila ng ceiling or hardiplex or yung ating pinakisame dito sa living area. At ayan, nagmamasilya na rin ng mga dugtungan ng ceiling natin. Ito partners, yun o. Gusto ko share sa inyo, meron na tayong tiles ang ating CR. Nakapaglagay na ng bowl, tsaka po lavatory, tissue holder, tsaka soap na lagayan. Yan. Okay. Ayan. May tiles na po yung ating flooring dito. Ito yung laundry area. Ayan, nabubungan na rin po natin ang laundry area. Okay, ayan, may kisame na nga rin po. Ayan, may mga abang na outlet. Tsaka po yung pinaka tubig o gripo. Ayan, lababo. At yun nga, tapping na po ito, natapingan na. Ito na yung finish ng ating red cement na lang po ito. Okay, kita tayo sa taas. Ayan. Pag-akyat po sa taas. Okay, yan, naglagay tayo ng outlet dito. Then switch nga pala, sorry. Ayan, naglagay tayo switch para sa gitna ng hagdan. 3-way switch. Isa dito, sa gilid, at saka po isa dun sa baba. Okay, pagtaas, ito na yung pinaka-court na isa. Sarap po, lamig. Ayan, pag-akyat dito partners. Ayan, ito na isang room. Ayan. Isang room, tapos bintana. Napakalamig. Ayan o. Napakahangin dito. Presko. Then yan. Bubong. Nabubungan na yung CR. Right. Isang room po rito. Nailagay na yung hamba. Drywall po ang nilagay natin. Nag-drywall po tayo para sa partition. Ayan. Kalawang room. Ito na yun. Ayan. Partners. Ito yung kalawang room. Ayan. Opya. Ayan, so ito na isang room natin. Napakisame na rin dito. At buo na rin yung pinakammga kwarto. Alright. Then dito sa labas, ito, nagkahabit na sila ng pinaka, so sabi mo nga kay Abby, wait lang. Ito. Ayan, birthday. Ayan. Ayan, dito sa harap po, nagpatigil tayo saglit. Medyo maingay yung grinder eh. Ito pwede sa harap. Lalagay na sila dito ng pinaka bakod or grills dito sa harap para safe yung ating mga workers. Kasi minsan baka syempre nakakatakot, baka may mahulog doon sa harap. Kaya nagpalagay na tayo ng grills dito. Okay. Then ito yung gusto kong share sa inyo pagdating sa kisame. Ayan o. So nga pa yun, sabi ko nga, meron kasi mga butas-butas po yung kisame na yan or merong air ventilation. Napakahalaga yan para singawan ng pinakainit ng bubong. Ayan, nagpalagay po tayo ng air vent dyan na mga butas-butas ng kisame. Ayan. Kaya napaka-importante po nun pagdating sa bubong. Dahil para may labasan po ba yung hulab nung yung init para hindi umistak dito sa loob ng kisame, para hindi makulong. At yun yung nakakapag-cause minsan ng mga pagbitak-bitak nito ng kisame. Dahil nga po partners, hindi makalabas yung init, naghahanap siya ng lalabasan at nagkukos siya ng, di ba pag nagmasilya tayo dyan, kahit anong masilya ang gamitin nyo dyan, nagbibitak-bitak yan. Kasi nga po, gawa nga ng init ng bubong, nagkakameron siya na labasan. Kaya nangyayari, nagkakameron ng crack sa ating ceiling. Kaya ginagawa natin partners para maiwasan yung ganong senaryo. Nagpapalagay tayo ng air ventilation sa harap at saka po dito sa likod. Medyo hindi lang sinag yung kisame sa likod. Pero harapat likod po ang pwede natin palagyan ng air ventilation. Okay? Ayan. Diba? Ito yung update para dito sa ating project kay Liberisa. Kakaunti na lang ito partners dahil nagmamasilya na sila for finishing works na tayo dito. Okay, nakakatuwa nga po. Sabi ko nga dahil mayroon ng tiles ang ating mga CR.
Then may hagdan na. Kumbaga bahay na talaga. Then isa pala, ayun, partners. Kita niya talagang nakapustura ito para sa height ko. Dahil pag mataas dito, yuyukot ka. Dahil baka maumpog ka na dito. Pero yung ang ginawa namin po dito, sa height ko ibinase para pasok pa rin. Or yung matatangkad na tao, hindi siya mauuntog dito. Kasi ako po ay 5'10". Kaya talagang normal size din ng mga ating kataasan. Kasi kita nyo, kapansin nyo. Ayan. Ito yung pinaka-gila. Ito yung pinaka-slab o yung pinaka-kisame natin dito sa baba at saka yung hagdan. Kasi kadalasan nagkakamali dito. Pagka masyado mababa na yung landing, yan, nagkakameron siya ng pitcha pa yun. Ayan. Triangle na cut. Ayan. Ito, partners, buhat po dito sa isa na to at saka hanggang dito sa taas ito. Sa head ko po, ako po mismo sa aking binase. Para pagbaba, hindi siya ganun pa uuntog. Ayan. Ayan. Okay. Ayan po. Alright. Yan lang. Then ito nga, sabi ko nga, ayan, nakapag-tiles na tayo dito. Buti naman at nakapag-ano na tayo. Okay na dito. Then lababo, ayos na rin. Okay. Alright partners, magandang hapon ulit. At ayun, yun yung pinaka-update dito sa ating project kay Liberisa or dito sa ating 2-story, 3 units building na apartment type. Ayun partners, at yun yung pinaka-update. Nakakatuwa lang kasi meron na tayong nakapag-start na ng scheme code. Tapos may tiles yung mga CR. Tapos meron na rin siyang mga grills or harang dun sa pinaka-terrace. At sana this month ma-accomplish na natin to, ma-turn over na natin sa mismo may-ari. Kaya ayun partners, tutok lang po kayo at pilitin nyo po matapos tong ating project na to, itong apartment building, para magkameron kayo ng konting idea. At i-share ko sa kahuli-hulihan kong video partners kung magkano ang total contract price or kung magkano ang paggawa ng isang ang 3 unit na apartment na 2-story. Papakita ko sa inyo kung magkano naging gastos po ng may-ari or magkano yung pinaka total contract price namin na na presyo. Kaya yun partners, maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtutok dito sa ating YouTube channel na to. Maraming salamat sa suporta na binibigay nyo. And don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa susunod ko pang gagawing video. Hanggang dito na muna partners. Paalam po. God bless. Ingat po.